Hallelujah. Heavenly Father, we come into thy presence with thanksgiving in our hearts. We humble ourselves before you, Lord. Apart from you, we are nothing. We acknowledge your presence, O God. We ask the Holy Spirit to give us wisdom, understanding, O Lord, to the words that we are about to receive tonight, O God. We just lift up every life that we have right now to give glory to your greatness. Thank you, Lord. We just bring back all the praises, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So, we have learned that in between of the process, in the middle, sa kalagitnaan lagi ng buhay natin, nandoon yung tayo ay susubukan. And on that process, kapag ka nasa gitna ka, at ikaw ay sinusubukan, ang tanong ko ganito, kapag ba huminto ka sa gitna, o umayaw ka, o nadismaya ka, tumigil ka, ang tanong ko, dahil sa pagtigil mo, makakarating ka ba doon sa unahan? Hindi ba kadalasan kapag huminto ka, bumabalik ka sa umpisa? Or kung hindi ka makabalik sa umpisa, baka hanggang doon ka na lang. Doon ka nakunin ni Lord. Ang masaklap, wala kang natapos na misyon. Tama na ang lahat ay may katapusan. Amen po ba? Pero mas masarap na may matapos ka na misyon. At tawagin kang, well done, my good and faithful servant. That is why Paul says in 2 Timothy chapter 4 verse 7, so sabi niya, for I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Ano sabi niya? I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sabi sa Tagalog, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ibig sabihin, nakarating siya sa dulo. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Ano daw ginawa niya? Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na, sabi niya, ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon ng Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Can we say amen? Amen. Ikaw ba'y nakakaranas ngayon ng iba't ibang pagsubok? Let us be personal tonight. Kung ikaw ay nakakaranas sa mga iba't ibang pagsubok, maaaring ikaw ngayon ay nasa gitna na ng iyong journey. Let us be like Paul. Pagbutihan mo na. Sabi mo sa katabi mo, pagbutihan mo na. Tapusin ang dapat tapusin. Tapusin. At manatili ka sa iyong pananampalataya.
Tandaan po natin, ang umaayaw hindi magwawagi. Ang nagwawagi ay yung hindi umaayaw. Hallelujah. That is why tonight our topic is about faith. Faith attracts God. Can we say that? Faith attracts God. Sabi nila, ano yung sinasabi ng mga ibang vloggers? Ano yung nakaka-attract daw sa Lord? Sa blessing? Ano yun? Daniel? Law of attraction. Manifestation. You know, the law of attraction, it originates with faith. In Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith, sabi niya, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Faith is the only thing that can attract God. Yan ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Sino rito ang nakahandang makinig? Hallelujah. So, what is faith? Faith, hindi fake. So number one, sabi niya, we do not get things by faith, but rather, faith activates when it is connected with the commandment, laws, statutes established by the Word of God. Righteousness comes by faith. It must be connected with the commandments, not by works. Ang alam kasi nating faith ay yung meron kang isang bagay na pinaniniwalaan na hindi ka magdududa at makakamit mo raw ang iyong ninanasa kapag ka ganun ang attitude mo. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa Hebrew chapter 11 verse 7, by faith, sabi niya sa Amplified Version, pag sinabi niyang by faith, ibig sabihin with confidence in God and His Word. Noah, being warned by God about events not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his family. By this, ibig sabihin, act of obedience, he condemned the world and became an heir of the righteousness which comes by faith. Sabi doon, it is a confidence. Saan? Sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagsalita. Saan ka daw dapat may confidence? Sa Diyos na nagsalita at sa Kanyang sinalita. Hello? Sino rito may confidence sa Diyos? Sino rito ang may confidence doon sa sinabi ng Diyos? Pareho po dapat yun. Hebrew chapter 11 verse 3, by faith, we understand that the universe, sabi niya, formed at God's command. So that what is seen was not made out of what was visible. Lahat ng bagay na nakikita po natin dito, nangyari po yan sa sinalita ng Diyos. God's command. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, dapat ito po ay nakabase doon sa Diyos at sa Kanyang mga sinalita. Amen po ba? Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 3, by faith, sabi niya, that is with an inherent trust and enduring confidence in the power, wisdom, and goodness of God. We, sabi niya, understand that the world or the universe, the ages,
were framed and created, formed, put in order, and equipped for their intended purpose by the Word of God. So that what is seen was not made out of things which are visible. Lahat ng bagay na buo sa sinabi ng Diyos. Hindi yan basta nabuo. Yung sinasabi ng mga ateista na ito daw ay nangyari sa Big Bang. Na bigla na lang tumubo silang lahat na ganun. Tumubo ang lahat ng yan dahil sinabi ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang bawat salita na nagmula sa Kanya ay isa ng batas na dapat paniwalaan at dapat sundin. Once na nagsalita ang Diyos, you have to consider it as law. Di ba gano'n naman talaga ang mga may authority? Sa bahay kapag nagsalita, ang nanay, ang tatay, batas na yun. Lalo na yung Diyos na may lalang ng langit at lupa. Na kapag nagsalita siya, dapat yan ay pinaniniwalaan na yan ay dapat na sundin. Amen po ba? Kaya kung meron kang hindi dapat pagdudahan, yan ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Bakit nawawalan ka ng faith sa Kanya? It's because you really do not know Him. It is because you really do not understand His words. Sabi nga po, the greatest tragedy in life is not about sinning, but it is about ignorance of God and His words. Yan ang pinakamalaking trahedya sa buhay. Pag hindi mo kilala ang Diyos mo at ang Kanyang mga salita, kawawa ka. Minsan mas naniniwala pa tayo sa katabi natin, sa kapwa-tao natin, sa sarili natin, dahil yun ang nararamdaman mo, kaysa sinabi na ng Diyos. Tama, mali? Yun po yung realidad. Kaya po tayo napapahamak, sabi niya, because of lack of knowledge. If you are not knowledgeable about God, if you are not knowledgeable about His words, you are ignorant, mga kapatid, malamang sa malamang, mawawalan ka talaga ng pananampalataya. Kaya dapat tayo po ay nagsusumikap na makinig, magbabad lagi sa presensya niya, mag-abang ng salita doon sa gumawa sa ating lahat. Hindi sa salita mo, hindi sa salita ng mga tao, kundi sa salita niya. That is the purpose why we have services. We are not here just to prove to other people that you are holier than them. Nandito ka para makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magliligtas sa iyo. Siyang magbibigay sa iyo ng karunungan kung ano ang dapat mong gawin sa buhay. Hindi ka na parito just to display your new clothes. You are here to listen. You are here to dig more about God. Because in times of trouble, only God is the one who is faithful to you. Amen? Ang tao-tao, pag nagka-problema yan, maniwala ka, unang tatakbo yan. Sabi ni Sara Duterte, wala na ako mga kaibigang politiko. Iniwan na ako. Kanya-kanyang salbayan. Amen? It is
God is the only person that will stand. Is either lumubog man yan hanggang sa kaduluduluhan, hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinabi niya yon. Amen? Pero anong ginagawa natin mga tao? Pinagpapalit natin ng Diyos sa kapwa nating tao. Pinagpapalit natin ang Diyos sa promesa o promise o pangako ng kapwa nating tao. O sabihin niya, pare, huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan. Nakarinig ng pagkasak. Pare, asan ka na? Nauna pang tumakbo sa'yo. Kasi sabi, may pamilya din ako eh. Pare, pasensya ka na. Iniisip ko rin yung inaanak mo eh. Baka pag dalawa tayo na wala na. Parang kulang na lang sabihin niya, bahala ka sa buhay mo, ikaw na lang mauna. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, ay paniniwala una sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Sino rito ang may mga pinangahawakang salita ng Diyos? Eh kung wala ka pang pinangahawakang salita ng Diyos, abay, you dig more. Kaya si Mary appreciated ni Jesus. Si Martha, abalang-abala. Wala namang masama sa ginawa si Martha eh. Abalang-abala sa pag-aasikaso sa bisita. But Mary knelt down at the feet of Jesus, listening to every word that comes from the mouth of Jesus. Sabi ni Jesus, eto, tama ang pinili niya. Amen? Sabi mo, nakababad ka sa social media. Negative after negative, pinapasok mo. Ako pagkagising ko sa umaga, I need to walk. I need to put praise and worship songs. And communicating to God. Pag may time na ako umupo, nagsisearch ako, manonood ako ng TV, panonoorin ko yung preaching ni Pastor Paul, ni Pastor Lucky, yung sarili ko. Ayokong bigyan ng puwang ang mga bagay na sayang eh. Sayang ang oras. Pagdating ng oras na pangangailangan mo, lahat na pinanood mo, hindi makakatulong sa'yo. Lahat ng nakakatawang napanood mo, wala yan. Pagka sobrang hirap na hirap ka na, anong gagawin mo? Ikaw ay naghahanap ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Word from the manufacturer, not from our word or other person's word. Amen. Amen. Bili mo, pagka walang kakwenta-kwentang mga kwentuhan, miski umabot kayo ng madaling araw, nakatambay lang kayo doon, kwentuhan ng walang kwenta. Pero salita ng Diyos, 15 minutes pa lang, tingin na, tagal mo naman. Hallelujah. Number 2, what is faith? Faith does not proceed from the soul of man, but from the Spirit of God as a gift of God, so we do God's will. Ang pananampalataya daw mga kapatid, hindi daw po ito manggagaling sa atin bilang isang tao. Ang Espiritu daw po ng Diyos ang panggagalingan ng pananampalataya. Bakit? Para ito'y isang regalo ng Diyos sa iyo upang maunawaan mo
ang kanyang kalooban at magampanan mo ito. Medyo lumalalim na po tayo. And Hebrew chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near, ibig sabihin, to God must necessarily believe that God exists, that He rewards those who earnestly and diligently seek Him. Ang faith ay hindi nagmumula sa atin, sa ating emosyon at pakiramdam. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay regalo mula sa Kanya upang magawa nating makahakbang sa kinalalagyan nating pagsubok. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Holy Spirit who is from God, so that we may know and understand wonderful things freely given to us by God. We also speak of these things not in words taught or supplied by human wisdom, but those taught by the Spirit, combining and interpreting spiritual thoughts with spiritual words for those being guided by the Holy Spirit. Katulad po ni Pablo, when he came to Corinth, sa Corinthians, he simply reject mga lofty speech or human wisdom. Instead, he relied on the demonstration of the Spirit and the power to reveal the truth of Jesus Christ crucified. It is the Spirit to open hearts to the gospel. Sabi po sa Matthew 16:17, si Pedro, mga kapatid, sinabihan ng Panginoon, this was not came from man, but this is revealed by my Father to you. Amen? Kaya sa kalagitnaan ng mga suliranin sa buhay, manalangin ka sa Diyos. Ano ang panalangin mo? Panginoon, bigyan niyo po ako ng pananampalataya na maunawaan ko ang aking nararanasan ngayon. Huwag mong piliting labanan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Pag nabigo lamang. Huwag mong sasabihin sa sarili mo, kaya mo yan, Nikki. Kaya mo yan. Huwag mong sasabihin ganon. Bagkus ikaw ay lumuhod, Ama, sa oras na ito, humihingi po ako ng pananampalataya upang maunawaan ko ang mga bagay na nagaganap sa aking buhay. Amen po ba? Sabi po ng Mark chapter 9 verse 24, sa Tagalog, ito po yung ama ng bata na may sakit. Sabi niya, agad naman sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sometimes you do not understand what is happening to you. Even yourself. Kung sarili mo nga, hindi mo na maintindihan magtatanong ka pa sa kapwa mo tao. Itanong mo kay Soriano. Sa Diyos. Amen? Sapagkat siya ang may lalang sa'yo. Siya ang higit na nakakaalam kung ano ang sitwasyon mo. Siya ang higit na may layunin sa'yo. You ask God. Kapag nakakaramdam ka na ng panghihina, do not question God. Rather, ask God to help you increase your faith. Faith is not emotions. Faith is believing. Sabihin natin, believing. Manalangin ka na yung bumabalot sa iyong isipan, nakadiliman. Alam niyo po ba ang darkness? Sabihin natin darkness.
Alam niyo kung ano ang darkness sa interpretation ng salita ng Diyos? Do you know what darkness means? Darkness means ignorance. Kapag hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa iyo, there is an ignorance on that moment to you. Hello? Hallelujah. Hindi mo alam, hindi mo na nauunawaan ang nangyayari. Kaya humihingi ka ngayon ng pananampalataya sa Panginoon dahil sa Kanyang pagbibigay sa iyo ng Kanyang pananampalataya, the Spirit of God, which transcend all understanding. Right that moment, bibigyan ka ng kaunawaan, ng kaliwanagan. Hello? Hallelujah. Alam niyo kung ano yung kaliwanagan? Yung light, bibigyan ka niya ng knowledge and wisdom to understand your situation. Because when the light comes, darkness will move away. Ano yung nawala? Ignorance. Saan mo makukuha yun? Salita ng Diyos. Hallelujah. When light is present, darkness will definitely vanish. Ano yung light? Understanding the Word of God. When you know the truth shall set you free. Hello? Di ba, pagka gusto mo lang sumuko, Lord, bakit? Ginawa ko na ang lahat. Bakit? Because if you are not ignorant or you are not in darkness, mga kapatid, kalmado ka lang eh. Because you understand, oh Lord, sinusubukan mo lang ako. Alam ko yung style mo, Tay. Kilala kita, Tay. Amen? Hello? Kasi tayo, sinusukat natin ng Diyos base sa ginawa natin. Bili mo, pinagpalit ko ang lahat. Makapagsimba lang ako, makatugtog lang ako. Kakainin ko na lang, i-offering ko pa. Sabi na Lord, sinusumbatan mo ako? Kasi kung naiintindihan nyo yung pagpasok nyo dito, wala kang dapat isumbat sa Panginoon. Gusto niyo po bang ituloy natin ito? Kasi balak ko pong putulin ito eh. 6 kasi ito, number 2 pa lang tayo. 7:26 pa lang naman. Kasi maintindihan nyo sa dulo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. At ang sumatotal nito, mga kapatid, ay kaunawaan. Kaya ang sinasabi ng Biblia, magbago kayo ng isip. Hallelujah. John chapter 8 verse 32, then you will, pakibasa, then you will, ano daw? No. Hallelujah. Ganito ha, tingnan nyo ha. Kapag maliit ang alam mo sa Diyos at sa Kanyang salita, ano mangyayari? Maliit din ang pag-asa mo. Maliit din ang kapayapaan mo.
maliit din ang lakas ng loob mo. Bakit ka nangihina? Kasi maliit ang pagkakakilala mo. Pero kapag malaki ang pagkakakilala mo sa Diyos at sa Kanyang salita, malaki rin ang pag-aasa mo, malaki rin ang kapayapaan mo, malaki rin ang lakas ng loob mo. Kaya mahalaga that you will know. Ang alin? The truth. Ano yung bobo, Jade? Ganon? Yeah. Kadalasan sa atin. Ganyan. Ayoko magturo. Pintuan na lang. Di ba? Di ba ang bobo walang alam? Bakit? Little knowledge is dangerous, sabi. Kaya pag maliit ang tingin mo sa Diyos mo, huwag kang umasa ng malalaking bagay sa buhay mo. Hello? Alam mo, kung alam niyo, kung alam niyo lang ito, magsisipag ka talaga Lord, yun lang pala sikreto Yun lang pala sikreto, Lord. Mula ngayon, lalo akong magsusumikap na makilala ka. Lalo akong magsusumikap na makita ang mga sinalita mo. Because during the time of darkness, light is very, very important. And what is the light? Knowing the truth. Kaya si Jesus, bumabagyo na, ayahay pa. Why? He knows his Father. He knows his Father that he can control everything. Even nung alam niyang siya'y papatayin at pahihirapan. Knowing his Father, Jesus submit his life to him. Not my will, but thy will be done. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya nakadepende yun sa'yo. Sino ang gustong mag-enjoy sa kapayapaan, sa kalayaan, sa pagpapala? Ano ang kailangan gawin? Palawakin mo ang kaalaman mo tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi yung alam mong, may Bible study. Pastor, di mo na ako makakarating, ha? May Wednesday service, kaya naman. Pastor, kasi nagkita-kita kami sa Cubao ng mga barkada ko. Maintindihan naman, minsan lang naman Minsan lang. Minsan lang kitang kakalimutan. Minsan lang kitang iiwanan. Yan paminsan-minsan nyo, naku, maniwala kayo. Yung kinain namin ngayon, tingnan mo yung mga wala ngayon, hindi nakakain ng salita ng Diyos, lamang ka. Lamang ka. Hindi na sila umattend. Hindi pa manunood sa bahay. No wonder kung bakit ang mga simbahan aalog-alog. Yun nga po yung binubura namin sa isipan ng lahat ng tao. Alisin mo yung religious mindset.
na porket pumasok ka dyan, may magic na mangyayari sa'yo, pagpapalain ka na, hindi po ganun. Ay, ako nakapagsimba na. Pag nakadaan doon sa simbahan, pag nakashoot ng basketball, miski ilang krus pa yan, miski maghapon ka nagaganyan. Ganyan ka pa rin. Amen? Pero kung binubusog mo yung isipan mo sa kung sino ang Diyos mo, ang kanyang mga salita, nako, maniwala po kayo. Kasi automatic po yun. Spiritual po kasi ito. Ay, you can just imagine how faithful our God is. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May problema ka? Ang Holy Spirit andyan agad. Pak! Magsasalita ka agad yun. Eh anong isasalita niya sa'yo? Hindi ka naman nakikinig. Nasa loob ka nga ng simbahan, ang iniisip mo lang, ang ganda ng t-shirt na to ah. Amen. Miski na. Gusto mo yung magbago sa buhay mo? Manampalataya ka. Paano ka mananampalataya? Kung hindi ka nakikinig, hindi ka nag-aaral. May sinare ako nung sa Facebook. Sa 10 lang naniniwala eh. Di ba? Going to church is not about attendance. It's about transformation. Pagpasok nyo rito, at kung hindi ka nababago paglabas mo, may something ka. Gets nyo? Kasi kung pakikinggan mo lang maigi yung salita ng Diyos, mga kapatid, tama po yung sinasabi niya, double-edged sword. Magkabilang talim, tumatagos. Kaya kung pasok ka ng pasok dito, pagdating mo sa bahay, di ka nagbabago, di ka na nako, wala yan. Pagka ikaw ay namatay ngayon, pagharap mo sa Diyos, sasabihin sa'yo, I do not know you. Because you don't even recognize Him. Bakit? Hindi ka sanay sa Kanya eh. Sino ka? Amen po ba? O sige, kalahatiin lang natin to number 3. Hanggang number 3 lang. Kalinggo nyo na ituloy yung 4, 5, 6. Number 3, sabi niya, the righteous lives by faith. Does not mean holding your doctrinal position and ignore their behavior. Rather, the righteous looks to God for every decision of life rather than leaning on their own wisdom and strength. Sino nakakilala kay Propeta Habakuk? Magbasa kayo. Ay, meron pala nun, Pastor. Meron po, Habakuk. Propeta po yun. Ilang chapter yung kanyang libro? I think 3 chapters lang yon. Ano nangyari doon, mga kapatid? Itong si Habakuk, ano to grabe kong kumprontahin si Lord Kini-question niya. Kasi nga, during that time, yung Babylonian Empire, lumalakas na. Ang daming injustices. May kinwestiyon niya. Nasaan ang hustisya? Kinwestiyon niya ang Diyos because of his frustration, because of his confusion. Pero in chapter 2, sumagot po ang Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya,
may oras para sa mga bagay na yan, sa mga taong ganyan. Hindi pa napapanahon. Pero tiyak na may gagawin ako, sabi ng Diyos. Kaya ang sabi niya, dapat pagsabihan mo ang mga mananampalataya na sila ay mamuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? We might not understand situations. Kasi ang Diyos, lahat ng bagay may oras at panahon sa Kanya. Maaaring ikaw narataranta na. Kaya kailangan mo ng pananampalataya. Kasi kung may pananampalataya ka, may kaunawaan ka sa gagawin ng Diyos. Hindi ka matataranta. Alam mo, hindi, may gagawin ng Diyos. Imposible. Napahihintulutan niya itong mga injustices na ito, sa mga mali-maletang ito, sa mga ginagawa ng gobyernong ito. Hindi. Meron at merong gagawin ng Diyos. I was rebuked here. Na-rebuke ako rito kasi nagko-comment ako eh. Hindi ako makapagpigil. Naiinis talaga ako sa ginagawa nila sa bayan natin. Salamat at nirebuke niya ako dito. Thank you, Lord. Binigyan niya ako ng faith. May gagawin ako. Kaya si Habakkuk in chapter 3, nanalangin na kay haba-haba. Kaya Habakkuk, haba-haba. Amen? At sa bandang dulo, siya po'y nagsabi doon na anuman mangyari, siya ay magtitiwala sa Diyos. You see? Sino rito gusto magtiwala sa Diyos? Hallelujah. Righteous lives by faith. Si Abraham, he believed in God despite all human logic. Sabi ng Lord sa kanya, Abraham, magiging ama ka ng maraming bansa. Matanda na sila ni Sarah, wala pang anak, paano ako magiging ama? Wow! Tapos kung kailan 100 taon na siya, saka mabubuntis si Sarah. Pero si Abraham hindi nag-wave ng kanyang pananampalataya. Naniniwala siya sa sinalita ng Diyos sa kanya. Ipinanganak si Isaac. Ang tanda na niya. After 12 years, 112 years old siya. Sabi ng Diyos sa kanya, dalhin mo sa bundok yung anak mo at ialay mo sa akin. Pero never nag-wave ng pananampalataya. Never nag-question si Abraham sa Diyos. Lord, ba't ganun? Binigyan mo nga ako ng anak, matanda na ako. Nag-iisa si Isaac. Tapos ngayon gusto mo ialay ko pa sa'yo? Tinanong siya ni Isaac, Tay, hawak-hawak silang dalawa eh. Tay, pupunta tayo doon. Mag-aalay tayo kamo. Pero wala pa tayong dalang iaalay. Ano sagot ni Abraham? Anak, God will provide. Ay, grabe. Pero umakyat na sila doon. Pagdating niya doon, siguro inaasahan niya, hindi, pagdating ko doon, susurpresahin ako ng Lord. Pagdating niya doon, wala eh. Wala pa siyang iaalay. Tuloy-tuloy lang siya naglagay ng panggatong. Sukdo lang itinali niya ng kanyang anak. At nung papatayin niya na sasaksakin niya, talagang sasaksakin niya. Mahal na mahal niya. Pero ang laki ng tiwala niya sa Diyos. Grabe, sumubok ang Panginoon hanggang dulo. Susubukan ka talaga. Eh kung pasaway si Abraham noon, Abraham, sabi niya, one. Ay, hindi, ano ka? Inasala. Pinanervyos mo ako ng ganito, titigilan mo ako, patay ko nga. Miski siguro nung pinatay niya, bubuhayin uli ng Diyos yun eh. Wag, Abraham.
Nakita niya yung, anong hayop yun? Ram? Panday ram. Nakita niya yung ram. Naipit yung sungay. Yun ang inalay. You see? Mga kapatid, hindi po talaga madali. Because God will definitely test your faith. That is why we need to keep on praying. Lord, give me faith to know what you and hallelujah. Sino pa? Si Pablo. Ano nangyari kay Pablo? Righteousness comes from faith, not by works. Kaya simula ng katuwiran ay pananampalataya, hindi agad sa nagawa mo. Amen? Hello? In Hebrew chapter 12, verse 2 to 3, pakibasa. Ano daw dapat? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Kaya manatiling nakatuon sa Panginoon sa lahat ng oras. Wala ka namang ibang mapupuntahan. Sabi ni Presi kanina, babalik ka rin. Anumang layo ang narating, Luzon, Visaya, babalik at babalik. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang tumigil sa gitna. Buong tapang mong harapin ang lahat ng bagay. Lagi lang mananalangin na bigyan ka ng pananampalataya para maunawaan mo ang lahat. Amen? Amen? Huwag kang tumigil! Amen? Gusto mo kumilos ang Diyos? Manampalataya ka. Amen? Naunawaan niyo ang faith? 3 lang yun. Amen? May natutunan ngayong gabi? Hallelujah. Sige, tayo na tayo tumayo mga kapatid. Pwede ba natin awitin yung way na maker pa?